Hala, finish na. Chief Justice Gesmundo kumanta. Binasag Palasyo at Kongreso. SC galit na? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon, ito po, no, sa dami po na kinakaharap. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre suportahan natin ang YouTube channel ni Sir Badong Aratiles. Bisitahin nyo rin yan mga katunay. Syempre, pagpatuloy natin. Reklamo ni BBM at ng kanyang administrasyon sa Supreme Court. Ang dami pong kinaso dito po sa Supreme Court. Ito lang po ang maraming kinasuhan. Ang gobyernong pinakamaraming kinasuhan. No? Para po sa Supreme Court, no? Para ilinaw po sa Supreme Court. Takbuhan na po yung Supreme Court eh. In fact, alam niyo po ba ang sinabi ng Chief Justice ng Supreme Court? Wala na po, panay sila na lang po. Sila na lang po yung inaatupag. Parang sinasabi dito, parang naging takbuhan na ang Supreme Court. Kasi nga, 'di ba? Parang ang nangyayari is wala namang ibang pagrereklamuhan na lang, wala namang ibang pag-aanuhan kundi Supreme Court na lang. 'Di ba? Syempre, hindi naman pwedeng lumapit ka diyan sa kanila. Ewan ko, kaintindihin ka nila. Kaya no choice talaga. Mantakin mo yung mga katulad nila Attorney Vic Rodriguez, 'di ba? Alam nga naman lalapit sa administrasyon 'yun, tapos irereklamo yung administrasyon. Syempre, walang magagawa kundi sa Supreme Court lang talaga. Doon talaga magkakaroon, doon talaga sila maghahain ng mga reklamo. 'Di ba? Wala Kaya na lang inaasahan. Kaya sana yung Supreme Court patuloy pa rin sa ganyan na maging transparent, 'di ba? Para merong sandalan yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong nila. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Ito po ang sinabi ni si Chief Justice Alexander Gesmundo. Sabi niya po, I would suggest that all departments in the government executive offices should start procuring toga because of the number of cases being filed. So you will not have no difficulty switching because the toga is one size fits all. Narindi po ang Supreme Court Chief Justice. Sa dami po ng kaso, no? Pinayuhan na po ng Chief Justice. Bakit hindi na lang kayo bumili ng maramihan ng toga? Sa dami po ng haharap sa Supreme Court ng mga departamento dahil sa sari-saring reklamo. For the first time, alam niyo po, malaking balita po pag ang executive Parang ang daming nareklamo sa Supreme Court, no? Tapos pinabibili nila ng toga. Syempre, kailangan pa ng baka kailangan pa nila ng diploma niyan. Graduate, no? Harap, ito po, 2.5 po. Alam niyo po, sinasanay po tayo eh. Yung sinasabi po ni BP Sara, nakikita po natin. Yung sinasabi natin na itong presidente ay hindi marunong magpresidente. Si BP Sara po nagsabi niyan. Ngayon, kitang-kita po natin. Kitang-kita po natin. Sa dami po ng reklamo. At saka wala po silang pakialam. Akala nyo ba yung napapahiya? Yung mga Rimulya pag nagbabago-bago sila ng salita? Pinapangatwiranan pa. No? Ano sinabi ni Boying nung dun din sa hearing? No? We are entitled to change opinion o to change yung pananaw. No? Entitled daw po yung mga tao na magbago. Opo. Pero hindi po as a policy ng gobyerno. Mahirap po yung nahihirapan na nga sa atin yung foreign investors eh. Dahil sa pabago-bago, yung every 6 years, pabago-bago po yung klima sa Pilipinas. Every 6 years, may bagong presidente, tapos na naman. Every 6 years, may bagong patakaran. Hirap na. Yan ang problema no? Wala tayong nakikita na umuupo na presidente na kinukontinue niya yung ginagawa nung nakaraang administrasyon. Halimbawa, merong magandang nagawa yung nakaraang administrasyon,
at alam naman nilang maganda yon, hindi nila kinukontinue. Gaya kay PRRD, alam naman natin, hindi kinontinue kahit sinabi doon sa pangako na i-continue. Kaya dito sinasabi naman, 'di ba, yung kay Remulla, sinasabi niya na kumbaga things change, nagbabago-bago 'yan. 'Di ba, parang ganoon. Parang klima nga naman, sabi ni Sir Badok. No, pero wala pa talaga tayo nakikita na nauupo yung pumapalit sa pwesto na talagang itinutuloy niya lahat ng mga proyekto o lahat ng mga nasimulan nung dating administrasyon. Kaya kung tutuusin, parang ang nangyayari ngayon sa atin, wala tayong matapos-tapos. O katulad dito kay BBM naman, kapag natapos naman ang termino nito, yung susunod na administrasyon, itutuloy kaya yung ginagawa niya. No, yung mga ginagawa niya. Pero sa tingin ko, baka hindi ituloy. Di ba? Alam na natin yung mangyayari. 'Di ba? Pero sana sa mga susunod na administrasyon at sa mga susunod pa, sana magkaroon sila ng ng pagkakaintindihan. Mas maganda yung ganun eh. Dahil akala nga natin dito sa dalawa na magkakaroon talaga ng pagkakaintindihan, yung mga Duterte at mga Marcos, na talagang matutuloy-tuloy, kaso hindi. So sana sa susunod na administrasyon at sa susunod pa, sana magtuloy-tuloy kung ano yung sisimulan uli nila. Para naman ang Pilipinas, hindi puro sa simula lang. 'Di ba? Kasi kapag nagbago na naman ang termino, kapag nagbago na naman ang uupo, termino tuloy. Kapag nagbago na naman ang uupo, mababago na naman ang proyekto. Matatanggal na naman yung dati. Tapos pag may bago na naman, sayang na naman yung dati. 'Di ba? Pabago-bago. Mahirap yung ganon. Umintindi yung mga gustong mag-invest sa atin. Ngayon po, pinangangatwiran nyo pa na yung same administration na pwedeng magbago ng polisiya. Aba, kakaiba po talaga kayo. To fit, no? Para po yung ginawa ninyong pagpapahuli kay Tatay Digong ay para mapangatwiranan lamang ninyo. Ngayon po, sinasabi nyo na po pwede pong magbago ng mga pananaw sa buhay, ang mga leader. Parang sinasabi dito dati nung panahon ni Tatay Digong, walang jurisdiction ang ICC sa atin. No, na pinupuri nila. Na talagang pinaglalaban nila na ganyan. Mas maganda yung ganyan ang ginawa ni PRRD na bawal ang ICC dito, wala na silang jurisdiction dito, wala na silang karapatan. 'Di ba? Talagang pinupuri pa nila 'yun eh. Kaso nga lang nung nawala na si PRRD sa pwesto, ngayon they love ICC na, parang ganoon. We love ICC. Parang ngayon, meron jurisdiction dito yan. Parang biglang nagbago. Yan ang hindi maintindihan kasi ng tao, kaya nalilito-lito. Ano ba talaga? May jurisdiction ba sila o wala? 'Di ba? Kasi syempre, kaya maraming tao ang nagagalit sa pagkakadala kay PRRD sa ICC dahil hindi maintindihan kung ano ba talaga ang tunay, ano ba talaga ang totoo, kuya. Kasi dati nung panahon nga ni PRRD, 'di ba, puring-puri sila na ayaw nila na magkaroon ng jurisdiction ng ICC dito. Tapos biglang nung nawala si PRRD, biglang niyakap naman ngayon yung ICC. Di ba parang ang gulo-gulo? Parang ang iniisip tuloy ng iba, wala, parang ginamit lang yung ICC ngayon para kay PRRD. Hindi naman mawawala yung mga ganong opinyon ng mga tao at naririnig natin. Hindi lang naman sa akin galing yon, kundi doon sa mga taong na nagko-comment din ng ganon. Nagsasabi na, parang etong ICC ginamit para mahuli si PRRD, ganyan, para mawala si PRRD, para ganyan-ganyan, di ba? Maraming mga komentong mga gano'n na lumalabas. Hindi po yan kung maliliit na bagay. Halimbawa po, yung ang pwede pong pabago-bago, halimbawa po, yung kulay ng kortina sa Malacanang, yan po pwedeng bagu-baguhin. Pero yung polisiya po, halimbawa po na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, tapos bigla tayo nakikipagtulungan, hindi po maganda yan. Hindi po maganda yan sa isang bansa. Ngayon, nalantad po, dahil hindi kayo umattend, nalantad ni Senator Amy na talagang ito po ay planado. At kinote niya po si General Torre, ito ay matagal ng plano. Matagal na palang plano. Hala, matagal ng plano? Aba? Opo, hindi po pumirma si Quezon sa Sabina. Daig pa siya ng pangkaraniwang congressman. Sa totoo lang, Quezon, sa inaasal mo, daig ka pa ni Paduano. Parang pumirma siya kaso nga lang, 2 lang yung pinirmahan niya. Yung iba hindi ata. Paduano, maraming nagagalit. Galit tayo kay Paduano kasi Mr. Contempt. Pero pinangangatawanan niya na hindi nyo pwedeng pag pinatawag kayo, hindi po pwedeng hindi kayo dumalo dahil iko-contempt kayo ng House of Representatives. Katulad nung may lumabas ngayon
Yung mga vloggers na naman, nilabas na naman yung listahan ng pinapatawag sa Kongreso. Nilabas sa Facebook, nakita ko eh. Yung mga pangalan nila. Tapos yung mga pinatawag na yon, biglang mga nag-post. Pinost nila yon yung mga pangalan nila nakasama doon. Sinasabi nila na wala namang dumarating na subbina sa kanila. Samantalang doon sa ikinakalat na yung mga DDS, karamihan naman kasi lahat ng mga nandoon sa listahan, puro DDS vloggers lang eh. Kaya napapaghalata naman natin eh. No? Kasi hindi lang naman, sa totoo lang talaga, no? Alam nyo naman, hindi lang naman kung sinasabi mga DDS vloggers naglalabas ng mga fake news. Diyos ko naman, hindi lang naman sa kanila dapat ibintang yung mga ganon dahil meron din namang mga naglalabas ng mga ganon kahit hindi DDS vloggers. 'Di ba? Kahit nga minsan pasensya na dito sa sasabihin ko ha. Kahit nga minsan may naririnig ako sa loyalist vloggers. So, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat yung loyalist vloggers ha. Hindi ko nilalahat. Pero meron may ilan doon, parang isa dalawa, parang may ganon na naglalabas ng ganon din laban kay VP Sara, pero hindi naman talaga ganon ang kwento din. 'Di ba? Hindi rin naman maiiwasan eh. Kasi kung talagang fake news kung fake news ang magiging usapan, dapat halos lahat ng mga vloggers pinapatawag. hindi lang yung mga DDS kasi halata puro DDS vloggers. Kaya tuloy naiisip ng mga tao, ano ba yan? Puro DDS vloggers lang yan. Ibig sabihin lahat ng mga nakakoneksyon kay Duterte, talagang yun lang ang pinag-iinitan. So lumalabas na naman kayong masama. Lumalabas na naman kayong merong intensyon. Kaya yung sinabi nila, wala namang sobena na dinadala sa kanila. 'Di ba? So, yung pagkaka-post ng ganon na yung mga DDS vloggers is nakalagay doon at pinadalan daw ng sobena is fake news din yun. Kasi yung mismong mga vloggers na yung nag-post na walang dumarating sa kanilang sobena. 'Di ba? So, fake news din yung naglalabas ng ganon. Halo na itong mga pinag-uusapan natin ha. Pero ito po, ang sinasabi po natin dito, kitang-kita po natin yung pattern ng gobyernong ito na wala pong isang salita, no? Hindi tayo makikipagtulungan, tapos nabibisto natin, nakikipagtulungan pala ng lihim sa ICC. Kasi mapapansin natin yan, no? So, eto na lang kasi yung natatangi eh. Para sa akin, hindi dahil sa may kasalanan si PRRD, dahil sa ginawa niya sa war on drugs. No, alam naman natin kasi si PRRD is talagang isa sa malakas, no? Malakas mag-endorso, no? Talagang isa rin yan sa dahilan kung bakit kailangan mawala ka muna dito sa eksena. 'Di ba? Kasi pag nandito ka sa eksena, lalong lumalakas ang loob ng mga 'yan. Sa isang puno, syempre, puputulin mo yung pinakasangan, yung yung pinakaugat niyan. So yun ang parang inuna yung pinakaugat. Kaso nga lang, syempre, hindi masyadong natabas yung ugat, kaya nagtutubuan pa rin. Ang ibig kong sabihin, nandiyadyaan pa rin yung mga tao na nasa likod ni PRRD at nagtutuloy pa rin kung ano yung sinimula niya, na iniisip nila na kapag nawala si PRRD dito, hihina tong mga to, hihina loob na itong mga to. Diba? Pero hindi ganun ang nangyari dahil nandiyan si VP Sara. Ngayon si VP Sara, maaaring sasabihin na kung ginawa ngayon yung impeachment at nagtagumpay sila, ay isipin nila, wala na, mahihina na tong mga to. Kaso nga lang ang nangyari is hindi pinaburan yung impeachment kay VP Sara at gagawin pa sa June. No, kapag ginawa nila sa June yun, is bago na naman. Bago na namang kalakaran yun. Bagong pirmahan na naman yun. Kung merong pipirma pa sa impeachment ni VP Sara sa susunod. Ewan natin kung kay impeachment ni VP Sara yung pipirmahan nila o kung kaninong impeachment na yun. Ano ba yan? Tapos, ang dami po eh. Sabi nga ni Gesmundo, sa dami ng kaso, eto, ulitin ko lang, because of the number of cases being filed. Sa dami po ng kaso na pinapile sa gobyerno, bumili na raw kayo ng toga. Diyan pala sa Supreme Court, bawal ka mag-appear dyan nang hindi ka nakatoga. Okay, kailangan nakatoga. Pinayuhan na kayo. Tsak yan, pag tinanong nyo si Auntie Claire, iba na naman na isasagot niyan. Sasabihin na naman yan, si Duterte, hindi. Alam niyo po, no? Inaasar na kayo ng Supreme Court. Imbes na ang Supreme Court, inaatupag yung mga sangkatutak na kaso,
panay gobyerno po yung kinasuhan sa Supreme Court. At wala po nahihiya mula po sa gobyerno. Parang nga nangyari, ang daming dapat problemahin ng Supreme Court, no? Pati sila nadamay sa problema ng mga awayan na to. Sila to nananahimik no? Tapos biglang pati kami nandito, nadadamay na kami. 'Di ba? Pati sila. Oh. Very proud. Siyempre, wala naman kasing ibang matatakbuhan yung mga kundi sa Supreme Court lang talaga Kaya nga sinabi ko, hindi naman sila makakatakbo, hindi naman pwedeng yung nagrereklamo sa mga tao sa administrasyon, tatakbo doon sa administrasyon, malabo yun. 'Di ba? Kaya ang nangyayari talagang sa Supreme Court talaga. Kaso nga lang nakikita natin na sinasabi na parang ang daming reklamo ngayon dito sa government natin ngayon. Nako. Ang daming dapat ayusin ni PBBM diyan. Dapat kasi pinapaliwanag ni BBM din yung side niya. Yun ang kinulang kay BBM, yung pagsasalita ng side niya. Dapat pinapaliwanag niya, nililinaw niya lahat sa tao. Ito kinukulang siya ng communication sa mga tao Kaya ganyan 'Di ba? Kaya nagkaka-problema. Lantad na lantad po sa atin yung kamalian ng paglilipat ng pondo. Lantad na lantad po sa mga nakikinig. Mali. Supreme Court na po to, hindi po DDS ang Supreme Court pero pwede niyong maangguluhan. Sabihin niyo, ito inano ni Duterte, ito. Supreme Court na po yan, hindi po di Supreme Court, DDS na din, no? Pagbintangan na din nilang ganun-ganun. Mga Duterte supporters ang nagsasalita na mali ang pagtatransfer ninyo ng PhilHealth. Ang linaw po, alam niyo, tumatalino po mga tao dahil sa pakikinig. Napapakinggan namin, sinasabi ng Supreme Court Justice, na yun po pala, pag may sobra kang pera, dalawa po ang dapat gawin ng PhilHealth. Ano po yun? Una, magdagdag ka ng benepisyo. Ang nagpatotoo po, yung mismong taga-Supreme Court, mahigit milyon ang ginastos, wala pa raw 2%. Ang sagot ng PhilHealth, imaginein po ninyo, Supreme Court Justice na yan, umaangal pa. Bakit na walang umaangal ng mga Pilipino? Hindi namin alam Pag binalikan ko kung magkano yung mga kinaltas nung nagpa-PhilHealth, nung na-ospital ako at sa nanay ko, baka ma-realize ko na ilang porsyento lang pala. Paano yan? Ngayong nagkaganyan-ganyan na yung PhilHealth. Kayo mga katunay, tatanungin ko kayo, naguhulog pa rin ba kayo sa PhilHealth nyo ngayon? Kung meron mga ganitong klaseng problema na nangyayari sa PhilHealth, syempre alam naman natin ang PhilHealth, inaasahan natin yan. 'Di ba? Kailangan talaga natin yan, lalong-lalo na kung ma-ospital, 'di ba? Malaki ang pakinabang diyan kahit papaano. Pero kapag mga ganito na nagkakaroon ng problema o issue sa PhilHealth, paano ngayon yan? 'Di ba? Anong benepisyo pa yung makukuha sa PhilHealth kung merong mga problema na ganyan? Parang pag mga ganyan na nababalitaan mo na, may mga issue yung PhilHealth na ganyan, parang hindi ka nasisipagin maghulog Parang pipiliin mo nilang na lumipat ng ibang health benefits, saan ba meron? Parang gusto ko nga kung saan ba merong mga health benefits ngayong bago, mga katunay. Kung paki-comment naman po kung saan maganda-ganda bukod sa PhilHealth. Pero syempre PhilHealth kasi yung kilalang kilala 'Di ba? Anyways, balikan po natin yung punto, no? Balik po tayo rito. Napakarami pong kinakaso sa Supreme Court. Isa pa lang po yan. Isa pa lang po yan sa ino-oral argument. Ano pa po? Meron pa po yung sa BICAM issue. Marirealize po natin ngayon. Nakikinig ako rin sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, kaya po tinayo yung BICAM to reconcile. 'Di ba? Kasi ang original po niyan, wala naman po pala yung BICAM na yan. No? Rules lang po yan ng Senate at saka ng HOR. Mas makapangyarihan pa po yung rules ng Senate at HOR sa sinasabi ng Constitution. Ang sabi po ng saligang batas, walang batas na hindi dadaan sa Senado at sa Kongreso. Bakit po may sariling batas yung BICAM? Kita nyo? Isa pa lang po ang ino-oral argument, tangay na po yung ibang problema ng Supreme Court na sinampas sa Supreme Court. Katulad po nung blanco sa endorse bill, tapos magkakaroon na ng numero pagdating sa BICAM. O hindi nga sa BICAM Parang sila yung nape-pressure sa mga nangyayari na to yung Supreme Court.
Napakarami po nating problema sa Pilipinas ngayon. Oo. Nagmumura po sa dyaryo. Pero wala kang matino eh. Ha? Oo, sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon, hindi na talaga napapansin kasi ito lang talaga yung tinutuunan ng pansin. Diba? Hindi na talaga makita kung ano yung problema. Kaya malayang-malaya naman ngayon yung mga tao kung ano-ano yung nababalitaan natin at napapanood sa Facebook. Diba? Na may mga kaguluhan na ganyan. Minsan may mga binubugbog-bugbog. Diba? Nakikita na sa Facebook. Tapos mga pinapas lang na ganyan. Parang naging malaya kasi parang walang tumitingin dun sa mga tao ngayon eh. Kung ano yung mga problema. Tapos nakikita nila yung kahirapan ngayon. Diba? Parang hindi na masyadong napapansin ang problema talaga ng bansa natin. Yung tunay na dapat harapin. Dahil dito lang talaga nakatutok. No? Hindi na nawawala. Problema sa gobyerno, problema sa Duterte, problema sa gobyerno, problema sa Duterte. Kung paano mapapa-impeach si BP Sara, kung paano ma-i-impeach si BBM. Ganon eh. Ganon ang nagiging senaryo. 'Di ba? Kung paano mapapabalik si PRRD, kung paano naman nila ikukulong si PRRD doon, parang ganun. Paano-ano na lang eh. Pero yung problema ng Pilipinas, hindi na napag-uusapan eh. Hindi na nauungkat. Parang yung mga taong bayan, na isang tabi na. Hindi na parang kasali sa usapan. Diba? Si Auntie Claire, hindi po siya pampalinaw ng issue, pampalabo po siya. Tanungin nyo si Auntie Claire, bakit po hindi dumadalo yung inyong mga cabinet official sa niya, hearing ng Senate? Sa una pala, nagpaliwanag bakit? na yan. Si Bato ba dumalo? Dumalo ba si Bato nung unang hearing? O, edi dapat dumalo siya. Wala kang sagot eh. Inatake mo si Bato na wala sa unang hearing. Iba yung si Claire, no? Si Ate Claire, masyadong agresibo. Natanong, atake sa Duterte yung sagot. Tanungin mo ng mga tunay na issue, walang maisagot. Si Auntie Claire po yung akala nyo nakakatulong si Auntie Claire sa gobyerno? Hindi po. Si Auntie Claire po yung nagsasabi na wala talagang proyekto ang gobyerno. Ulitin mo ba dong? Si Auntie Claire po ang nagpapahayag na totoong walang proyekto. Bakit po? Ay, bakit naman? Tinanong. Ha? May milyon na po. Kumusta na po yung milyon na pabahay? Aba, meron na tayong 280,000 pag natapos. Pag natapos daw yun, kailan matatapos yan? Malamang 2028. 280,000. 2028 na eh. Tinanong uli. Akala ko po ba 1 million a year? Wala po tayong 1 million, sabi ni Auntie Claire. Okay, tanyo. Si Auntie Claire mismo ang nagpapatunay na wala talaga kayo. Si Auntie Claire ang nagpapatunay na wala talaga kayong tinatrabaho. Tinanong naman siya. Tungkol ano po reaction ninyo na yung mga magsasaka po natin binabarat ng mga trader? Ang sagot ni Auntie Claire, wala sa hulog eh. Di ibenta nyo po sa NFA. Sumagot uli yung nagtanong. Yung NFA po, mamamasahe pa po. Mamamasahe pa po yung mga magsasaka. Samantala yung trader, doon na binibili. Mamamasahe pa ba? Kaya po bibili. Bibili pa lang ang NFA. Bibili pa lang po ng mga sasakyan. 3 taon na nakalipas. Ang plano, bibili. Ano po masasabi nyo sa mga nag-welgan chopper? Hahanap po tayo. Pinag-aaralan po yung win-win solution. Ha? Pinag-aaralan pa lang? 3 taon na nag-welga yung manibela, pinag-aaralan pa rin. Para lumalabas puro plano. Natatawa ako sa reaksyon ng pagkasalita ni Sir Badong eh. Hindi, tsaka nakakatawa yung ganun. Parang sinasabi nga ilang taon na nakakalipas. Tapos puro ganun pa rin, parang plano pa rin, parang kwentuhan pa rin yung nangyayari. Ay, naku naman si Ate Claire, oh. Ikaw kasi. Dinidiin mo, Auntie Claire eh. Ha? Bibili. Ba't wala po mga... Parang sinasabi dito, pinapakita na wala pa talagang ginagawa, kundi puro nakaplano lang. Infra-project. Pinatotohanan po ni Auntie Claire na walang infra-project. Bakit? Nilulutas na po yung suliranin sa right of way. Right of way pa rin. 3 taon na, wala pa. Right of way pa lang.
Wala tayong nabalitaan na sa sinabi nga ni Sir Badong, wala tayong nabalitaan sa sinabi ni Ate Claire na inaksyonan na namin yan. Wala pang ganun. Yun ang hinihintay na sagot talaga eh. Yung inaksyonan na namin. Malay natin, soon, balay natin, o baka mamaya, 2025, meron ng isa dyan sa mga hinaing na yan na naaksyonan. Diba? Pero, pag tungkol sa Duterte, ano po masasabi nyo sa sinabi ni BP Sara? Marami sila sinasabi. No? Salamat kay BBM. Tinanong ko yan. Hindi interesado si Auntie Claire sa ibang issue. Ano pong masasabi ninyo? Basta pag Duterte, sasabihin no? Na si Donald Trump po, yung kanya pong pananaw, yung pananaw po ni Donald Trump na yung immigration policy, mukhang may nakakulong na po ng mga Pilipino sa Amerika. Mga illegal. Sabi ng nagtanong, sabi ni Auntie Claire, DFA na lang po ang sasagot niyan. DFA ang sasagot. Ano po masasabi niyo? Saan po kukunin yung pambili ng mga jet? Tinanong na naman si Parang wala siyang interest sa mga ganun tanong, no? Auntie Claire. Ay, dapat tinanong nyo kanina kay Maglaya. Pero pag sa Duterte, kahit sinabi lang, sinabi, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Sara? Ayon sa Pangulo ng Pilipinas. Talagang parang umiikot na lang ang istorya, puro sa Duterte na lang eh. Para lumalabas dito yung Duterte ang naging problema ng bansa eh, no? I'm glad. Natutuwa daw ang Pangulo na nakatulong siya. Nakikipag-asara na lang po ang Pangulo eh. Wala na pong magawang matino. Tapos sabi ni Auntie Claire, hindi kasi kayo nanonood sa PTV4. Kaya hindi nyo nakikita yung proyekto. Ikaw na nga tinatanong. Ikaw na nga sumasagot eh. Sabi mo, wala eh. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.